Magandang araw mga ka-garden. Ngayong araw po, tuturuan po namin kayo kung paano mag-apply po ng fertilizer sa ating adenium, lalo dito po sa mga seedlings po natin. Pinapauna lang po namin mga ka-garden na huwag po kayo maglalagay ng pataba lalo pagka panahon po ng tag-ulan. Kasi yung ulan po, may kasamang urea na yon. Kaya bawal po tayo magpataba pagka panahon po ng tag-ulan. Ano po? Ngayon po, maglalagay po tayo ng triple 14 sa ating mga seedlings na adenium. Ayan. Ito po, triple 14 po yan mga ka-garden. Para saan po ba yung triple 14? Ito po triple 14, pampatibay po siya ng ugat, pampakapal po siya ng dahon, pampaganda ng usbong, at pampatibay po siya ng katawan. Ayan. Ngayon po, paano po ba paglalagay po natin dito sa ating mga seedlings? Huwag pong ganong marami mga ka-garden, kasi baka masobrahan po kayo. Kasi matatapang po itong mga ganitong commercial na fertilizer. Tapos, ang paglalagay lang po ganyan. Tapos, malayo po sa, makikita nyo may distansya po siya dito. Oh. Nasa gitna yung ating adenium, nasa gilid lang po. Ano? Kasi matagal pong malusaw yan mga ka-garden. Habang tumatagal po yan, lalo po siyang tumatalab, gumaganda po yung kasabay po ng pagganda ng ating halaman. Ito pong triple 14, kahit saan po pwede po siya, ano? Kahit anong halaman, kahit anong halaman. At wag naman po kayo maglalagay pagka halimbawa ito po mga ka-garden, base lang po sa aming experience sa pagpapataba. Kaya ito lang po ang sinishare po namin sa inyo. At wag po kayo magpapataba pagka ang inyong mga halaman ay namumulaklak na. Ano, masosobrahan po siya mga ka-garden, yung buko maglalaglagan po yon. Ano po, yun lang po ay base lang po sa aming experience mga ka-garden. Ano po, kaya sinabi po namin sa inyo yon, na huwag kayong magpapadaba pagka yung mga alaman ay nagbubulaklak na. Hitik sa bulaklak. Pagka hitik na po sa bulaklak, hayaan nyo na muna po. Pagka wala na pong bulaklak, at saka nyo po patabaan ulit. Tapos po mga ka-garden, ang pagpapataba po natin, tulad po namin ang ginagawa po namin, sa isang linggo po nagpapataba po kami. Ano po, para pag seedlings di. Ito tulad po nito, mga seedlings lang po to. Pero kaya yung mga, once a week lang. Once a week lang. Pero pagka yung alaman nagbubloom na po siya at may mga bulaklak na, sa isang linggo isang beses lang. Pero obserbahan nyo din po ninyo. Tulad nga po na sinabi ko, pagka may bulaklak na, itik na po sa bulaklak, huwag nyo munang patabaan kasi masasayang lang po yung pataba kasi maglalagas lang po yun, masosobrahan. Masosobrahan naman na kasi. Pero pag seedlings di, once a week. Once a week. Kasi okay, mas mabilis po siyang bumulas at lumaki. Yung sinasabi mo darling na wag magpataba pag hitik ang bulaklak sa mga mother plant? Sa mga mother plant yun. O basta sa mga nagpa-flower na siya. Ayan po mga ka-garden, ganyan lang po. Ito po mga ka-garden, pwede din po nating hiyalo pa sa sa tubig. Kung gusto nyo pong kaagad-agad na umepekto sa inyong halaman, halimbawa po sa isang timba, standard size po ng timba, sa isang timba po ang sukat po nun ay isang lata po ng sardinas, yung 555 sardines po. Ganun po yung magiging sukat niya. Yung maliit na. Opo, ratio. Noon sa ating tubig, pagka inalo nyo. Ang kainaman naman po ng mga ka-garden, mabilis po siyang umepekto. Pag po kasi ganito, ihintayin pa po kasi natin yan ihintayin pa po ng halaman malusaw yan. Pero saglit lang yan, di ba? Hindi naman katulad ng hindi po yung katulad ng Osmocote. Mas matagal po ang Osmocote matunaw. Slow release po kasi yan na fertilizer. Daddy, anong brand nung ginagamit mong triple 14? Bali po ito triple 14 po natin ay po siya, ay Vikings po siya. Tatak din po na may markang bulaklak na mabibili nyo sa mga agri-supply. Ayan po idadagdag lang po namin, baka may magtanong kung saan po nabibili itong triple 14. Sa agri-supply lang po mga ka-garden, Ang brand po na ginagamit niya po ngayon ay Vikings. Pero minsan po gumagamit po kami ng markang bulaklak ba di? Ayun, yung isa pa pong brand din po. Medyo mas maano ang Vikings, no? Mas malakas daw po ang Vikings. Kaya ingat-ingat po kayo sa paglalagay. Sa side lang po ang lagay, Doon po sa mga order po ng seeds,
na mabagal po lumaki yung inyong Seedlings. seedlings, ito po yung tips. At talagang ganyan po mga ka-garden, pagka nag-alaman po tayo, tiyagaan lang po. Kailangan, pero pagka napakita nyo lumago yan at lumaki sa pangangalagaan nyo, masarap pong titigan. Ayan o. Yan pong nilalagyan po niya na yan. Yan po yung mga RS po natin na igagrap po natin. Pag naka 1 year na o 6 months o yan, or 8 months, depende po kung mature na siya. Pero ang pinaka-standard po, 1 year. Pwede na po siyang i-grab. Yan po, wag niyo na pong, pwede pong diligan yan pagkatapos pong patabaan. Pero kasi po basa po yung lupa kasi kagabi. Kaya hindi na po namin didiligan, hayaan na po namin. At saka po, pag po kunyari, kauulan po ngayon sa mga seedlings nyo po. Kunyari po ngayon umulan, kinabukasan po hindi na umulan. Sa umaga po, mag-spray po kayo ng detain. Kasi po para tumibay daw po yung dahon. At saka maging matatag po siya. Para po iwas siya sa punggus. At pag nakita nyo po na may mga mushroom na yung halaman nyo, may mga tumutubo po sa gilid-gilid ng mga mushroom, ibig sabihin po nun, punggus. Kaya magdilig na po kayo, just tanggalin nyo po yung mga mushroom. Tingnan nyo po to mga ka-garden. Oh. Bulaklak na po siya. Yung ating seedlings. Diba? Tapos magkakaano lang po yan. Pero ito, nagbulaklak na po siya. Yan po yung sinasabi po namin sa inyo. Tulad po niyan, may mga maliliit pa. Hindi po talaga sila magkakasabay-sabay lumaki. Ano po? Tulad yan, may malaking ganito kalaki, nagbulaklak pa, pero yung iba gaganyan pa lang. Ano? Doon po sa mga umorder, hindi po talaga sabay-sabay na maglalakihan yan. Yun po, tandaan nyo, wag po kayo magpapataba ng panahon ng tag-ulan, ha? Malulusaw po ang adenium nyo. Kaya po, tsaka wag po kayo masyadong pataba ng pataba. Kunyari, ka-triple 40 nyo lang, tapos may nabalitaan kayo na magandang pataba, nagpataba na naman kayo. Wag po ganun. Kasi po, malulusaw po yung adenium nyo. Mga ka-garden, minsan po, para mas maganda, kasi minsan parang nagiging immune na po yung isang halaman sa isang pataba lang. Kaya kailangan, nagpapalit din po tayo ng pataba. Halimbawa, yung brand po ng fertilizer natin po, triple 14 po natin ay Vikings, mag-iiba tayo ng brand. O mag-iiba tayo ng pataba. Minsan po gumagamit kami dito ng Agriwell ba yun di? Liquid fertilizer din yun. Ginagamit po yun sa may patola. Nadadamay po ito. Kaya hindi lang po triple 14 ang ginagamit dito. At ito po, hindi po namin linalagyan ng urea. Yung urea pong malakas po kasi. Maninilaw po lahat ng dahon. Lalagas. Po kasing experience namin, nangyari na po yun. Seedlings pa lang ganyan. Ni urea po namin. Nanilaw po talaga. Pero okay naman. Po, nalagyan na natin mga ka-garden. Pagka ito pong yan, ala na po siya na di nyo na po nakikita yung pataba dito. Ibig sabihin, bumaon na po yung pataba niyan hanggang doon sa pinakailalim. After mahigit 1 linggo, tsaka po tayo ulit maglalagay ng pataba or ng triple 14. Ayan mga ka-garden. No? Para sa seedlings yun diya. Seedlings po yung usapan po natin. Seedlings po. Tapos, tulad po niyan, yung mga damo-damo, tanggalin nyo. Ayan, pagkalimbawa maraming damo po yung inyong mga seedlings, nagpataba kayo, imbis na sana yung kakain ng pataba ay yung ating seedlings, may kaagaw pa siya, ano? Di po mapupuraw na, di po makukuha lahat yung vitamins na galing sa patabang nilagay po natin. Sa may po mga mother, nagaano din po kami, nagpapataba din po kami. Pero katulad po nito, puro bulaklak na po. Ayan, hindi na po muna. Kasi nga po, sabi nga po ng asawa ko, masasobrahan naman. Masasobrahan sila. Ang pinagtataba po namin dyan, dun sa mga mother po namin, tulad po na sinabi ng asawa ko, yung liquid fertilizer. Yung Agriwell. Yun po yung ini-spray po namin dyan sa mga mother plant po namin. Kaya, mapapansin nyo, kahit wala po siyang bulaklak, ay wala po siyang dahon, pero nagbubulaklak naman po sila.
Dahil nga po liquid fertilizer po yung ginagamit po namin sa kanila. Yan. Mag-experiment po kayo ng ibang fertilizer. Pwede naman po. Ito lang po yung ito lang po yung ginagawa lang po kasi namin na sineshare po namin sa inyo. Yung ano nga po, 3-14. Kasi yan po ang common talaga na ginagamit po ng mga nag-a-adenium. Ang Osmocote naman po kasi ginagamit yan sa sa mga buto. Yung iba kasi Sa natin, pagpupunla. yung iba kasi natin mga kagarden, osmocot daw ang ginagamit nila po sa nila. Oo. Pero kasi sa mga nababasa ko din sa mga ibang nag-a-adenium, yung Osmocote talaga, yun yung hinahalo sa seedling, sa pagpupunla ng buto. Pero pag ganitong seedlings na 3-14 na po. Slow, kasi yun, fertilizer yung Osmocote. Po mga kagarden na na-share po namin sa inyo yung isang fertilizer na ginagamit po namin sa aming mga seedlings. Doon po sa pinadala po namin binigay or yung binigay po naming free na fertilizer, gagamitin nyo po yon pagka magbubulak para magbulaklak po yung mga halaman. Ano po, pampabulaklak po yon. Complete fertilizer po yon. Hanggang dyan mga kagarden at hanggang susunod po naming video at yung pong pagpapa-order po namin, dire-diretso lang po yun. Inquire lang po kayo sa aming FB page, Vince Gumamela. Maraming salamat po mga kagarden.